Minsan ba ay sinabihan ka na kailangan mong itigil ang mga protina para iligtas ang iyong mga bato? Maging doktor man ito, isang kamag-anak na may mabuting intensyon o isang nabasa mo sa internet, ang ideya na kailangang alisin ang protina para mapababa ang creatinine ay isa sa mga pinakamapanganib na mito na umiiral. Kung ang payong ito ay nagdulot sa iyo ng takot, tumigil muna, huminga ng malalim, dahil ang ganitong pangkalahatang pahayag ay hindi buong katotohanan. Ako si Dr. Santos at nakita ko ang takot na dulot ng payong ito sa aking mga pasyente. Nakikita nila kung paano tumataas ang kanilang creatinine at ang unang ginagawa nila ay magpanik na iniisip na ang tanging solusyon ay isang sobrang striktong dieta na nagiiwan sa kanila na mahina, malnourished at walang pag-asa. Ngayon, sisiraan natin ang mitong ito. Ipakikita ko sa iyo ang tapang protina na hindi lamang ligtas para sa iyong mga bato, kundi kung pipiliin at ihanda ng maayos, ay makakatulong na mapanatili ang iyong muscle mass, makaramdam ng mas maraming enerhiya at epektibong ma-manage ang creatinine. Manatili ka sa akin dahil sa dulo ng video na ito ay hindi ka lang magkakaroon ng listahan ng mga pagkain kundi isang malinaw na plano para makuha ang kontrol sa iyong kalusugan sa bato. Ang simpleng paliwanag, ang tunay na papel ng protina. Bago natin tingnan ang listahan, mahalagang maintindihan mo kung bakit hindi lahat ng protina ay pareho at bakit mapanganib ang payong zero protein. Isipin na ang iyong mga bato ay isang advanced na planta ng pagsasala ng tubig. Ang trabaho nito ay linisin ang mga dumi sa dugo. Isa sa mga duming iyon ay ang creatinine, isang natural na produkto ng paggamit at pagkasira ng iyong mga kalamnan. Sa malusog na bato, walang problema ito. Pero kapag bumaba ang function ng bato, tulad sa chronic kidney disease o CKD, nahihirapan ang mga bato at nagsisimulang maipon ang creatinine. Dito pumapasok ang protina. Kapag kumain ka ng protina, ginagamit ito ng katawan para bumuo ng mga kalamnan, hormone at ayusin ang mga tissue. Pero ang prosesong ito ay nakakagawa rin ng mga dumi tulad ng urea na kailangan ding isala ng iyong mga bato. Ang ilang protina, lalo na ang pulang karne at processed meats, ay mas marumi sa pagproseso. Nakakagawa ito ng mas maraming dumi at mas mataas na acidic load. Para itong pinipilit ang iyong planta ng pagsasala na magtrabaho ng overtime sa pinakamaruming tubig. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagdudulot ng hyperfiltration, isang kalagayan kung saan sobrang nagpupursige ang mga bato, kaya sinisiraan nila ang kanilang sarili at pinabilis ang sakit. Pero narito ang twist na nagbabago sa lahat. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng gasolina, ang protina, kundi sa pagpili ng mas malinis at mahusay na gasolina. Ang pagtigil sa pagkain ng protina ay counterproductive, nawawalan ka ng muscle mass o sarcopenia, na ironikal na maaaring magbigay ng maling resulta sa iyong kidney function at maging mahina ang pakiramdam mo. Ang matalinong stratehiya ay palitan ang mga maruming protina ng mataas na kalidad, mababa sa phosphorus at mababa ang acidic load. Ang mga malinis na protinang ito ay nagbibigay sa katawan ng kailangan nito para maging malakas, pero sa pinakamababang stress sa iyong mga bato. Sa ganito, handa ka na para maintindihan ang dahilan sa bawat protina sa ating listahan. Hindi ito magic, ito ay nutritional science para protektahan ang iyong mga bato at mapabuti ang iyong buhay. Magsimula tayo. Protina 1, ang egg whites o puti ng itlog. Ang unang protina na inirerekomenda ko ng buong loob at madalas na bituin sa isang matalinong renal diet ay ang puti ng itlog. Kung may halos perpektong pagkain para sa kalusugan ng bato, ito. Bakit? Dahil sa kombinasyon ng mga salik na nagiging ligtas at kapaki-pakinabang ito. Una at pinakamahalaga, ang puti ng itlog ay may protina na mataas ang biological value. Sa simpleng Tagalog, nangangahulugan ito na ang komposisyon nito ay halos eksaktong katulad ng kailangan ng ating katawan. Ginagamit ito ng katawan ng may kahanga-hangang kahusayan, halos walang natitirang basura. Isipin mo ang paggamit ng perpektong susi sa isang kandado, bagay agad ng hindi pinipilit. Ito ay nagre-resulta sa minimal na produksyon ng dumi tulad ng urea na nag-aalis ng malaking pasanin sa iyong mga bato. Ang pangalawang mahalagang salik, lalo na para sa mga may advanced na sakit sa bato, ay ang sobrang baba ng phosphorus content nito. Nahihirapan ang damaged kidneys na alisin ang phosphorus. Kapag naipon ito, maaari nitong nakawin ang calcium sa buto, nagiging brittle ang mga ito at maideposito sa arteries at puso. Ang pula ng itlog, bagamat masustansya, ay mataas sa phosphorus. Sa paghihiwalay ng pula at pagkain lamang ng puti, inaalis natin ang problemang iyon.
Ang isang malaking puti ng itlog ay may humigit kumulang 50 mg ng protina pero 5 hanggang 10 mg lamang ng phosphorus, isang kahanga-hangang proporsyon. Ngayon, sa praktikal na aspeto, paano ito kainin? Napakagaling ng versatility nito. Maaari kang gumawa ng omelette or scrambled eggs na may 3 o 4 na puti at isang pula upang makuha ang ilan sa nutrients nito nang hindi sumusobra sa phosphorus. Magdagdag ng low-potassium vegetables tulad ng bell peppers, sibuyas o mushrooms para sa volume at fiber. Isa pang option ay pakuluan ang itlog, tanggalin ang karamihan sa pula, at i-chop ang puti sa salad. Maaari ka ring bumili ng liquid egg whites na pasteurized sa supermarket. Para sa kaginhawahan, siguraduhing walang dagdag na sodium or additives. Ang karaniwang pagkakamali ay sirain ito sa pagluluto. Iprito sa maraming mantikilya, takpan ng processed cheese na puno ng sodium at phosphorus o ipagsama sa bacon. Ang susi ay malinis na paghahanda, steamed o sa non-stick pan na may kaunting olive oil. Sa paggawa ng puti ng itlog na pangunahing source ng protina, isa ito sa pinakamagandang desisyon para mapangalagaan ang katawan habang aktibong pinoprotektahan ang mga bato. Protina 2 ang walang balat na dibdib ng manok. Ang pangalawang protina ay isang klasiko sa healthy food at lalong mahalaga sa renal diet. Ang dibdib ng manok, pero tandaan, walang balat at walang buto. Kapag sinasabi sa akin ng mga pasyente na natatakot silang tuluyang iwan ang karne, ang manok ang perpektong transition. Ito ay paraan para masiyahan pa rin sa animal protein na nakakabusog ng hindi sobra ang pasanin sa mga bato. Ang malaking bentahe ng lean chicken breast kumpara sa pulang karne o kahit sa dark meat ng manok ay ang mas malinis na profile nito. Una, mas mababa ang saturated fat. Ang mataas na saturated fat ay nagdudulot ng inflammation at oxidative stress, dalawang kaaway ng mga bato. Sa pagtanggal ng balat kung saan nakakonsentrate ang taba, nananatili ang supermagang protina. Pangalawa, at ito ay mahalaga, ang dibdib ng manok ay nagdudulot ng mas mababang acidic load at mas kaunting purines kaysa pulang karne. Ang purines ay nagiging uric acid, isa pang substance na kailangang isala ng mga bato at maaaring magdulot ng gout at pinsala sa bato kapag sobra. Ang dibdib ng manok ay nasa mas ligtas na range. Tulad lagi, ang susi ay sa portion at paghahanda. Para sa renal patient, ang isang serving ay hindi ang malaking steak na puno ng plato. Pinag-uusapan natin ang 90 hanggang 120 gramo, humigit kumulang sa laki at kapal ng iyong palad. Sapat ito para maiwasan ang pagkawala ng kalamnan nang hindi dinadagdagan ang filtering capacity ng mga bato. Tandaan, ito ay general guide lamang. Ang eksaktong dami ay depende sa iyong kondisyon at dapat konsultahin sa doktor. Sa paghahanda, maraming nagkakamali. Ang rotisserie o marinated chicken sa tindahan ay bomba ng sodium. Ang sodium ay nagtaas ng blood pressure, isa sa pangunahing sanhi ng sakit sa bato. Pinakamainam bumili ng fresh chicken breast at lutuin sa bahay. Baking, grilling, poaching, slow cooking sa sabaw o stir-frying ay magagandang pamamaraan. Sa halip na asin, gumamit ng herbs at spices, garlic powder, onion powder, paprika, oregano, thyme at kaunting paminta. Isang splash ng kalamansi o suka sa dulo ay nagpapasarap ng walang sodium. Maaari mong islice ang lutong manok para sa salad, ishred para sa sopa, o iserve bilang main dish na may maraming allowed vegetables at complex carbs. Ang manok na inihanda ng ganito ay mataas na kalidad na protina na nakakabusog, nagpapalusog at nakakatulong sa iyong renal health. Protina 3, ang puting isda, merluza, tilapia, lenguado. Ang ating pangatlong pagpipilian ay dumarating mula sa tubig, partikular ang mga puting isda na mababa ang taba. Mga species tulad ng merluza, tilapia, lenguado o bacalao ay napakaganda. Kung ang manok ang pangunahing haligi sa lupa, ang puting isda naman ang katumbas nito sa tubig at nagbibigay ng mga natatanging benepisyo. Ang kanilang super kapangyarihan ay ang omega-3 fatty acids. Bagamat mas sikat ang matatabang isda tulad ng salmon dito, ang mga puting isda ay naglalaman din nito. Ang omega-3 ay natural na malalakas na anti-inflammatory. Ang chronic kidney disease ay sa esensya ay patuloy na pamamaga. Ang pagkain ng omega-3 ay parang pagpapadala ng team ng bombero para patayin ang apoy sa loob ng katawan na nakakatulong mapanatili ang function ng mga bato. Mula sa aspeto ng renal load, ang mga puting isda ay huwaran. Ito ay lean protein, madaling matunaw at nagdudulot ng kaunting dumi. Ang kanilang malambot na laman ay mabilis na nasisira nang hindi pinipilit ang mga bato.
Bukod pa rito, mas mababa ang kanilang phosphorus content kumpara sa pulang karne, kaya ligtas ito basta kontrolado ang portion. Pag-usapan natin kung paano ito tangkilikin. Ang golden rule, iwasan ang pagprito sa lahat ng paraan. Ang pag-empanada at pagprito ay hindi lang nagdadagdag ng masamang taba at calories, kundi lumilikha rin ng pro-inflammatory compounds na tinatawag na AGs, na partikular na nakakasama sa mga bato. Sa halip, pumili ng malambot at basa na mga pamamaraan ng pagluluto. Ang pagluluto sa papilote ay kahanga-hangang teknik. Ilagay ang fish fillet sa papel para sa oven. Magdagdag ng fresh herbs, hiwa ng lemon, kaunting olive oil at low-potassium vegetables. Isara ang package at i-bake. Ang isda ay niluluto sa sarili nitong sabaw at nagiging sobrang malambot. Ang pagbe-bake o steaming ay magagandang option din. Ang angkop na serving, katulad ng sa manok, ay 90 hanggang 120 gramo. Isang fish fillet na ganito ang sukat na inihain, kasama ng mashed cauliflower at steamed asparagus, ay isang eleganteng, masarap at perpektong pagkain para sa proteksyon ng mga bato. Ang puting isda ay hindi lang diet food. Ito ay gourmet protein na nagpapalusog sa katawan at pumapawi sa pamamaga. Protina 4, ang lentil. Ngayon ay lumilipat tayo sa mundo ng gulay para ipakilala ang isang superstar. Ang lentil. Alam ko ang iniisip mo, munggo o legumbre, pero ang potassium at phosphorus. At may punto ka sa pag-iisip niyan. Pero ang ganap na pag-alis sa lentil ay malaking pagkakamali, dahil ang mga benepisyo nito, kapag inihanda ng tama, ay napakalaki. Ang pinakamalakas na argumento para sa plant-based proteins tulad ng lentil ay ang epekto nito sa acid load. Ang protina mula sa hayop ay nagiging sanhi ng pag-acid ng katawan na nagpapahirap sa mga bato. Ang mula sa gulay naman ay nagiging alkalizing o neutral. Ang simpleng katotohanan ito ay lubos na binabawasan ang stress sa mga bato. Ang pagpapalit lang ng isa o dalawang pagkain sa isang linggo mula sa animal protein patungo sa gulay ay maaaring magkaroon ng tunay na epekto. Bukod pa rito, ang lentil ay kahanga-hangang source ng fiber. Ang fiber ay ang hindi kilalang bayani ng kidney health. Bakit? Dahil ang malusog na bituka ay sumusuporta sa mga bato. Ang fiber ay nagpapakain sa mabubuting bakterya sa bituka at tinutulungan ng mga bakterya na ito na alisin ang mga uramic toxins bago ito makarating sa dugo. Ibig sabihin, mas kaunting trabaho sa pagsasala para sa iyong mga bato. Ito ay indirect support pero sobrang makapangyarihan. Ngayon, balikan natin ang potassium at phosphorus. Totoo, ang tuyong lentil ay naglalaman nito, pero dito pumapasok ang simpleng teknik sa paghahanda, ang pagbababad at double cooking. Ibabad ang tuyong lentil sa maraming tubig ng ilang oras o magdamag at itapon ang tubig. Pagkatapos ay pakuluan sa bagong tubig. Sa kalagitnaan ng pagluluto, maaari mong itapon muli ang tubig at palitan ng malinis na tubig para tapusin ang pagluluto. Ang pamamaraang ito ay makakabawas ng malaki sa potassium at phosphorus, minsan 30%, 50% o higit pa, na ginagawa itong mas ligtas. Kung gumagamit ka ng dilatang lentil, pumili ng walang dagdag na asin at banlawan ng mabuti sa tubig. Kapag luto na, napakagaling ng lentil. Maaari kang gumawa ng lentil soup, Indian dal na may turmeric at cumin, o cold salad. Maaari ka ring gumawa ng homemade veggie burger. Ang serving na kalahating tasa hanggang isang tasa ng lutong lentil ay magandang sukat. Sa pagdaragdag ng maayos na inihandang lentil sa iyong dieta, hindi ka lang nakakakuha ng mahusay na protina, kundi nakikinabang din sa kapangyarihan ng fiber at alkaline profile para aktibong protektahan ang iyong mga bato. Protina 5, ang firm tofu. Patuloy tayo sa plant-based proteins sa isa na madalas na mali ang pag-unawa, pero kahangahangang kaalyado, ang tofu, particular ang firm o extra firm. Ang modernong pananaliksik ay nagpapatunay sa alam na ng mga kulturang Asyano sa loob ng mga siglo. Ang protina mula sa toyo ay maaaring partikular na mabuti para sa mga bato. Isa sa mga kawili-wiling natuklasan ay ang protina ng toyo ay may ibang epekto sa mga bato kumpara sa protina ng hayop. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang pagpapalit ng animal protein sa toyo ay maaaring bawasan ang hyperfiltration at pagtagas ng protina sa ihi, proteinuria, dalawang pangunahing mekanismo sa pag-usad ng sakit sa bato. Para itong ang toyo ay humihingi sa mga bato na magsala ng mas banayad. Bukod pa rito, ang firm tofu ay complete protein. Mayroong 9 na essential amino acids na hindi kayang gawin ng katawan. Mababa ito sa saturated fat at walang cholesterol, na nakakatulong sa kalusugan ng puso na malapit na konektado sa kalusugan ng bato. Katumbas ng legumbre, ang pagpili at paghahanda ay susi. Pumili ng firm o extra firm tofu.
Tungkol sa phosphorus, bagamat naglalaman ito, marami sa anyong hindi gaanong nasisipsip ng katawan. Ibig sabihin mas mababa ang aktwal na phosphorus na pumapasok sa sistema kaysa sa nakasulat sa label. Para maging masarap ang tofu, unang hakbang ay pindutin ito. Ilagay ang block ng tofu sa plato na may paper towel, dagdagan ng paper towel sa ibabaw at lagyan ng mabigat na bagay. Iwanan ng 30 minuto. Inaalis nito ang sobrang tubig, nagbibigay ng mas carnivorous texture at mas mahusay na pagsipsip ng lasa. Kapag napindot na, walang limitasyon ang maaaring gawin. Hiwain sa cubes at i-marinate sa low-sodium soy sauce, luya at bawang bago i-bake or i-stir-fry kasama ng gulay. Maaari mo ring i-crumbled para magmukhang scrambled egg o hiwain sa steaks at i-grill. Ang angkop na serving ay 100 hanggang 150 gramo. Ang tofu ay hindi lamang protective protein para sa bato, kundi dahil sa kakayahang sumipsip ng lasa, ito ay blankong canvas para sa iyong creativity sa kusina. Narito na tayo sa kalagitnaan ng listahan at sana ay mas malinaw at may kontrol ka na. Kung ang impormasyong ito ay nakakatulong sa iyo at nakikita mong hindi mo kailangang mabuhay ng takot sa pagkain, pakiusap ko ng maliit na pabor, pindutin ang like button. Ang simpleng pag-click na iyon ay nagsasabi sa YouTube na mahalaga ang content na ito at nakakatulong itong makarating sa mas maraming tao na katulad mo na nangangailangan ng malinaw na sagot para sa kanilang kalusugan sa bato. Salamat sa pagtulong na maikalat ang mensaheng ito. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang 5 protina na natitira. Protina 6, ang natural na Greek yogurt. Ang ating ika-6 na protina ay bumabalik sa mga dairy products pero nang may malaking pag-iingat. Ang natural na Greek yogurt na walang asukal. Ang mga dairy ay maaaring minahan para sa renal patients dahil sa potassium at phosphorus. Gayunpaman, ang Greek yogurt sa moderasyon ay maaaring magandang dagdag. Ano ang nagpapaspecial dito? Ang proseso ng paggawa. Sa Greek yogurt, inaalis ang liquid whey. Ito ay nagko-concentrate ng protina kaya halos doble ito kumpara sa ordinaryong yogurt, pero inaalis din ang bahagi ng potassium at phosphorus. Bagamat naglalaman pa rin ito at kailangang isaalang-alang, mas maganda ang profile nito kaysa sa isang basong gatas. Bukod pa rito, ang Greek yogurt ay kahangahangang source ng probiotics. Ang mabubuting bakterya na ito ay susi sa gut health at tulad ng nabanggit natin, ang malusog na bituka ay malaking kaalyado ng mga bato. Ang ganap na susi ay ang portion control at tamang pagpili ng produkto. Una, dapat natural at walang idinagdag na asukal. Ang flavored yogurts ay bomba ng asukal. Pangalawa, ang serving ay hindi malaking mangkok. Isipin ang kalahating tasa, humigit kumulang 100-120 gramo. Nagbibigay ito ng magandang 10 to 12 gramo ng protina nang hindi sumusobra para sa karamihan. Paano ito gamitin? Ito ay fantastic substitute para sa sour cream o mayonnaise sa dressings at sauces. Haluin ang kalahating tasa na may fresh herbs, calamansi juice at garlic powder para sa masarap na dip na may pipino o celery. Kung gusto mo bilang dessert, samahan ng kaunting blueberries o raspberries. Iwasan ang paghahalo sa commercial granola o saging na mataas sa phosphorus at potassium. Ang Greek yogurt ay perpektong halimbawa ng matalinong pagpili at moderasyon. Hindi ito para kainin ng marami, pero kapag ginamit ng strategic, pinapahusay nito ang iyong mga pagkain, nagbibigay ng probiotics at nag-aalok ng mataas na kalidad na protina ng ligtas. Protina 7, ang salmon. Bumabalik tayo sa dagat, pero sa pagkakataong ito sa isang matabang isda, ang salmon. Maaaring magulat ang ilan na makita ang matabang isda sa listahan ng malinis na pagkain, pero ang taba nito ang dahilan kung bakit ito ay superstar para sa kidney health. Pinag-uusapan natin ang kahangahangang yaman nito sa omega-3 fatty acids. Kung ang puting isda ay ang team ng bombero, ang salmon ay ang elite team na may pinakabagong teknolohiya. Mas mataas ang konsentrasyon ng omega-3 nito. Tulad ng nabanggit, ang sakit sa bato ay chronic inflammation. Ang omega-3 mula sa salmon ay isa sa pinakamalakas na natural anti-inflammatory na maaari nating kainin. Nakakatulong itong protektahan ang mga filter ng bato mula sa progresibong pinsala. Bukod sa malusog na taba, ang salmon ay source ng napakataas na kalidad na protina. Pero may konsiderasyon. Dahil mas dense ito, bahagyang mas mataas ang phosphorus nito kaysa sa puting isda. Hindi nito ipinagbabawal, pero nangangailangan ng mas striktong portion control. Ang angkop na serving ay bahagyang mas maliit. Humigit kumulang 60-90 gramo, katulad ng sukat ng isang deck of cards.
Ang dami na ito ay nagbibigay ng therapeutic dose ng omega-3 nang hindi dinadagdagan ang sistema ng phosphorus. Inire-rekomenda na isama ang isang serving ng salmon 1 o 2 beses sa isang linggo, na pinapalitan ng isang serving ng pulang karne o manok. Ang paghahanda ay dapat banayad upang maprotektahan ang mga malusog na taba. Low-temperature baking, poaching o steaming ang pinakamainam. Isang madali at masarap na paraan ay ilagay ang fillet sa tray na may olive oil, calamansi juice at dill at i-bake hanggang moist sa loob. Iwasan ng smoked o cured salmon, puno ito ng sodium. Sa madaling salita, ang salmon ay gamot sa anyo ng pagkain. Sa kontroladong portions at maayos na paghahanda, aktibo kang namumuhunan sa pagbabawas ng pamamaga. Isang mahalagang hakbang para protektahan ang iyong mga bato. Protina 8, ang garbanzo beans o chickpeas. Ang ating ikawalong protina ay ang simpleng ngunit sobrang versatile na garbanzo. Katulad ng lentil, ang chickpeas ay powerhouse ng plant protein at fiber, at sa tamang paghahanda ay maaaring maging haligi sa renal diet. Ang chickpeas ay nagpo-promote ng mas alkaline na estado sa katawan, na nagpapagaan sa pasanin ng mga bato. Ang mataas na fiber content nito ay nakakatulong kontrolin ang blood sugar. Napakahalaga dahil ang diabetes ang pangunahing sanhi ng sakit sa bato. At muli, nakakatulong alisin ang toxin sa bituka na nagbibigay ng pahinga sa mga bato. Ngayon, paano hawakan ang potassium at phosphorus, katulad ng sa lentil? Kung tuyo, ibabad magdamag at itapon ang tubig bago lutuin sa bagong tubig. Kung delata, hindi negotiable. Dapat walang idinagdag na asin. Bago gamitin, ilagay sa colander at banlawan ng mabuti sa tubig nang hindi bababa sa 1 minuto. Ang simpleng hakbang na ito ay nag-aalis ng malaking bahagi ng sodium at binabawasan din ang potassium at phosphorus. Kapag luto na, oras na para magluto. Isa sa pinakamagandang paraan ay homemade hummus. Ang binibili ay karaniwang puno ng sodium at tahini na mataas sa phosphorus. Sa paggawa sa bahay, ikaw ang may kontrol. Haluin ang chickpeas na may calamansi juice, bawang, kaunting tahini o maaari mo itong laktawan at gamitin ang olive oil at tubig hanggang sa gustong consistency. Isa pang magandang ideya ay i-toast ito. Pagkatapos banlawan at patuyuin, haluin sa olive oil at salt-free spices tulad ng smoked paprika o cumin. I-bake hanggang crispy. Ito ay masarap na snack na kapalit ng potato chips. Maaari mo rin itong idagdag sa salads at sopas. Ang serving na kalahating tasa ng lutong chickpeas ay magandang simula. Sa pagmaster ng paghahanda ng chickpeas, idinagdag mo sa menu mo ang abot-kaya, nakakabusog at sumusuporta sa kalusugan mula sa bituka hanggang sa mga bato. Protina siyam, ang quinoa. Para sa ikasyam na protina, pupunta tayo sa mundo ng mga sinaunang butil para i-highlight ang quinoa. Bagamat niluluto natin ito bilang butil, ito ay technically isang buto, at ang nagpapaspecial dito ay isa ito sa iilang plant sources na complete protein. Tulad ng nabanggit sa tofu, ang complete protein ay may 9 na essential amino acids. Maraming plant proteins ang incomplete, pero ang quinoa ay may lahat sa isang pakete. Ito ay ginagawa itong exceptionally effective na kapalit ng animal proteins. Bukod pa rito, ang quinoa ay lumalampas sa tradisyonal na mga butil tulad ng puting kanin. Mas mabagal itong naglalabas ng enerhiya, nakakatulong mapanatili ang stable na blood sugar. Mas mataas din ito sa fiber, na alam na nating mahusay para sa bituka at pag-alis ng toxins. Tungkol sa potassium at phosphorus, ang quinoa ay moderate, pero isang mahalagang hakbang bago lutuin ay banlawan ng mabuti sa colander. Ang raw quinoa ay may natural na layer na tinatawag na saponin na maaaring magbigay ng mapait na lasa. Ang pagbanlaw ay nag-aalis nito at nakakatulong bawasan ang ilang surface minerals. Ang pagluluto ay simple. Isang bahagi quinoa sa 2 bahagi tubig o low-sodium broth. Pakuluan, takpan at lutuin sa mahinang apoy ng humigit kumulang 50 na minuto. Ang lutong quinoa ay magaan, fluffy at versatile. Gamitin ito bilang base imbes na kanin. Gumawa ng power bowl na may quinoa, isa sa ating inirerekomendang protina tulad ng manok o tofu at low-potassium vegetables. Mahusay ito sa cold salads o kahit bilang hot cereal para sa almusal. Ang serving na kalahating tasa hanggang 1 tasa ng lutong quinoa ay mahusay na dagdag sa anumang pagkain. Sa pagpapalit ng refined grains sa quinoa, hindi mo lang nadaragdagan ang fiber at nutrients, kundi nagdagdag ka rin ng mataas na kalidad na complete protein. Protina 10, ang dibdib ng pabo.
Para tapusin ang ating listahan, bumabalik tayo sa poultry na may option na katulad ng manok pero nagbibigay ng variety para hindi mainip sa dieta, ang dibdib ng pabo. Ang lean turkey ay mahusay na protina para sa araw-araw na nakakasya sa renal protective diet. Katulad ng chicken breast, ang walang balat na pabo ay sobrang lean at mababa sa saturated fat. Ang mataas na kalidad na amino acids nito ay nagpapaliit ng dumi at binabawasan ang pasanin sa mga bato. Ito rin ay isa sa pinakamagandang source ng amino acid tryptophan, na precursor ng serotonin, ang neurotransmitter na nagre-regulate ng mood at tulog. Ang pagiging masaya ay mahalaga kapag may chronic illness. Narito ang pinakamahalagang pagkakaiba: fresh meat kumpara sa processed. Ang lutong pabo sa bahay ay malusog. Ang sliced turkey mula sa deli o packaged ay halos palaging sakuna ng sodium at added phosphates. Ang mga manufacturer ay nag-i-inject ng saline solutions at phosphate additives na lubhang mapanganib sa renal patients dahil halos 100% itong nasisipsip. Ang panuntunan ay simple: bumili ng raw turkey breast at lutuin mo mismo. Ang mga pamamaraan ng pagluluto ay kapareho ng sa manok. Maaari mong i-roast ang buong breast at magkaroon ng protina na handa para sa ilang araw. Ang ground turkey na 93% lean o higit pa ay maganda para sa meatballs o bolognese sauce na may salt-free tomatoes. Ang serving na 90, 120 gramo ay nananatiling target. Sa pag-alternate sa pagitan ng manok at pabo, iniiwasan mo ang pagkabore sa pagkain at tiniyak na sumusunod ka sa dieta na nagpapalusog at nagpoprotekta sa iyong mga bato. Nakita na natin ang 10 kahangahangang protina, pero gusto kong bigyan ka ng dagdag na payo. Isang prinsipyong nag-uugnay sa lahat. Hindi lamang tungkol sa aling protina ang pipiliin, kundi kung paano ito lutuin. Maaari mong kunin ang pinakamagandang chicken breast, pero kung mali ang paghahanda, posibleng gumawa ka ng compounds na nakakasama sa iyong mga bato. Pinag-uusapan ko ang Advanced Glycation End Products o AGs. Ito ay mapaminsalang compounds na nabubuo kapag ang protina at taba ay nalantad sa mataas na temperatura sa dry environment. Isipin ang crispy crust ng inihaw na steak o nasunog na gilid ng pritong pagkain. Punong-puno ng AGs ang mga iyon. Sa malusog na katawan, inaalis ito ng mga bato. Pero sa may kapansanan na kidney function, naipon ito, nagdudulot ng malaking pamamaga at pinapabilis ang pinsala. Ang solusyon: pumili ng wet at low-temperature cooking methods. Poaching, steaming, stewing at boiling ang pinakakaunti ang AGs. Ang pagbe-bake sa mas mababang temperatura, sa ibaba ng 175°, ay mas mabuti kaysa sa high-heat grilling o frying. Ang pag-marinate sa acidic liquids tulad ng kalamansi o suka ay makakabawas din ng malaki sa pagbuo ng AGs. Tandaan ang prinsipyong ito: mababa at mabagal, basa at banayad. Sa paggamit ng mga pamamaraang ito, hindi mo lang ginagawang mas malasa at juicier ang iyong mga protina, kundi inaalis mo rin ang isang nakatagong mekanismo ng pinsala sa bato. Tulad ng nakikita mo, ang sagot sa takot tungkol sa protina ay hindi ang pag-alis nito, kundi ang edukasyon. Hindi ito dieta ng pagkakait, kundi matalinong stratehiya ng pagpapalit. Nakita natin ang lahat, mula sa kahusayan ng puti ng itlog hanggang sa anti-inflammatory power ng salmon at fiber ng mga legumbre. Ngayon ay mayroon ka ng roadmap. Hindi mo kailangang maging vegetarian, pero makikinabang ka ng malaki sa pagdaragdag ng mas maraming plant proteins. Hindi mo kailangang iwan ang karne, pero maaari mong piliin ang mas malinis na option tulad ng manok at pabo. Ang pagkuha ng kontrol sa iyong dieta ang pinakamakapangyarihang hakbang na maaari mong gawin para protektahan ang iyong mga bato. Ang listahang ito ay iyong simula. Magsimula ng dahan-dahan. Subukan ang isang protina mula sa listahang ito sa linggong ito. Ramdaman ang pagkakaiba sa iyong enerhiya. Laging tandaan na ang impormasyong ito ay pang-edukasyon lamang at hindi kailanman kapalit ng payo ng iyong medical team. Mahalagang makipagtulungan ka sa iyong nephrologist at kung maaari, sa isang renal dietitian para i-personalize ang mga rekomendasyong ito sa iyong eksaktong kaso. May kapangyarihan kang baguhin ang iyong kalusugan, isa-isang subo, isa-isang pagpili. Para sa mas maraming praktikal na payo, mag-subscribe sa aking channel. At kung handa ka na para sa susunod na hakbang, inire-recommenda kong panoorin mo ang isa pang video tungkol sa pinakamagandang prutas at gulay para sa iyong mga bato. Salamat sa pagsama sa akin ngayon.